Iba't ibang panukalang batas ang isinusulong ng ilang senador sa 20th Congress. Kabilang narito ang mga panukala na nagsusulong ng kapakanan ng mga kabataan, empleyado at commuter. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Sa unang linggo ng pagsisimula sa pag-upo sa tungkulin ng mga senador sa 20th Congress, ilang panukalang batas na ang kanilang isinusulong. Si Senador Panfilo Lacson naghain ng panukalang batas na mas magbibigay proteksyon sa kabataan sa masama umanong epekto ng overexposure sa social media. Sa panukala ni Lacson, pagbabawalan ang menor de edad sa paggamit ng social media services at kailangan magkaroon ng reasonabling steps at age verification measures ang mga social media platforms. Kailangan daw magkaroon ng paraan para matiyak ang edad at pagkakakilanlan tulad ng ID at facial recognition. Sabi naman ng Malacanang, muli, kung ano yung makakabuti sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung ito po talaga ay magkakos ng mental health issues, sususugan din po ng Pangulo yan at makakakuha siya ng suporta. Basta po ito ay para sa taong bayan at lalong-lalo na para sa kabataan. Sa 10 priority bills naman ni Senator Raffy Tulfo, nais itong bigyang proteksyon ng mga empleyado. Mayroon ding para sa mga commuter, kalusugan at paglaban sa karahasan. Kabilang naman sa prioridad ni Senator Alan Peter Cayetano na panukalang batas ay ang Makakapagtapos Ako Act. Layunin ng panukala na dagdagan na nakukuha ang suporta ng mga Pilipino nag-aaral sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act sa pamamagitan na masigurong hindi lang libreng tuition, kundi masasagot din ang iba pang gastusin sa pag-aaral ng mga estudyante. Anya, kailangan ng maayos sa batas hindi lang scholarship, kundi paano rin makakapagtapos ang isang mag-aaral. Si Senator Mark Villar naman, kabilang sa sinusulong ay ang panukalang batas para sa road safety, paglaban sa mga scams at pinaigting na benepisyo para sa barangay officials. Personal lamang nagtungo si Senador Rodante Marcoleta kahapon sa Senado kung saan inihain ang kanyang top 10 priority bills, katulad ng panukalang batas para protektahan ang mga Pinoy consumers sa arbitrary na pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas. Si Senador Ronald De La Rosa gustong buhayin ang parusang bitay. Sa inihaing panukala, bitay ang katapat para sa large-scale illegal drug trafficking na mapapatunayang may sala. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.